Ngayon, kung mindful or nag-iisip yung mga taong nagpapatakbo ng gobyerno, ay dapat very strategic tayo sa paggastos ng pera ng gobyerno. No? Nakita niyo po itong akap kung paano to ginagastos at pinapamudmod. Minsan 5,000 ang ibibigay, minsan 10,000, minsan 500. Tataas ang GDP natin kunwari sapagkat pera ang nilabas mo eh. Pero consumption driven yun eh. Hindi maganda na ang isang bansa ay tataas ang GDP pero consumption driven. Ang pinakamaganda dyan, supply driven. Kasi pag supply driven, ang ibig sabihin, yung binigay mong pera na gamit na may katapat na production. Sa makatwid, pag merong production, aandar yung manufacturing. Ng BICAM ng halagang 288.6 billion pesos ang kabuuang budget ng DPWH kaya umabot na ito na naman ng higit sa 1.1 trillion. Oh no, so yun na nga po mga kababayan, no? So andito na naman po tayo at nais nating ibahagi itong mga talakayan dito ng ating mga may nakakaalam kung ano ba talaga ang mga nangyayari ngayon dito sa ating bayan, no? So kailangan nating maging mapagmatsyag at mapagmasid, mapag-aralan natin kung ano ba talaga ang totoong sitwasyon nangyayari sa atin lalong-lalo na dito sa mga namamalakad sa ating bayan. Kung papaano nila kinakalikot at nilulustay yung pera na galing sa kaban ng bayan. So ito po mga kaibigan, kailangan po natin itong maibahagi natin ito sa mga iba pa nating mga kababayan dahil napakahalaga po na ating maintindihan kung ano na ba ang sitwasyon o magiging kalagayan ng ating paligid dito sa ating bansa, no? Dahil matindi na nga po itong garapalang harap-harapang pagnanakaw at paglulustay sa kaban ng bayan na akala mo ay talagang napakaganda ang sitwasyon natin pero darating ang araw na talagang lugmok na lugmok tayo dahil sa sistema na pinapatupad nitong kasalukuyang namamahala ng ating bansa ngayon. So dito sa video natin ito, ipapakita natin ito yung mga talakayan nitong mga kung ano ba talaga ang totoong sitwasyon. Lalong-lalo na dyan sa mga ayuda na yan. Dahil sa ngayon marami pa po sa ating mga kababayan ang hindi talaga lubos pang naintindihan kung ano ba talaga ang sitwasyon ng ating bayan, no? So iba nating mga kababayan ay kontento na pag nakatanggap ng ayuda. Akala nila ay hanggang doon na lang. Pero dahil ang pagbibigay ng ayuda, sobra-sobrang pagbibigay ng ayuda ay hindi po ikabubuti ng ating bansa. Yung halos lahat ng resources mo ay pinamigay mo bilang ayuda. Kaya napakasaklap po ng nangyayari sa ating bansa ngayon dahil nagiging ayuda na lang ang ginagawa ng ating namumuno ngayon. Wala silang programa na mayroong long-term na pakinabang tayong mga mamamayan. So itong AKAP, as they would like to claim it, na para sa mga mahirap ito, sa tingin mo? Gusto ko yung tinutulungan ng mahirap, Opo. pero hindi sa ganong kaparaanan. Kasi ang pagtulong nila, kapag kaganyan lang ang pinag-uusapan, nabigay dito, bigay doon, walang patumangga, at wala namang katapat na production, Opo. lalong ihirap ang buhay natin. Ang magiging resulta niyan, tataas ang GDP natin kunwari, sapagkat pera ang nilabas mo eh. Pero consumption driven yun eh. Hindi maganda na ang isang bansa ay tataas ang GDP pero consumption driven. Ang pinakamaganda dyan, supply driven. Kasi pag supply driven, ang ibig sabihin, yung binigay mong pera na gamit na may katapat na production. Sa makatwid, pag merong production, aandar yung manufacturing. Pag umandar ang manufacturing, maraming pagawaan, maraming pabrika ang tatayo sa mga komunidad natin. Mag-generate siya ng katakot-takot na trabaho. Pag maraming trabaho, kikita ang Pilipino, bababa ang presyo ng bilihin sa dami ng gumagawa ng produkto, mas maraming produkto, magkakaroon ng competition, makikinabang ang mamamayan. Hindi mangyayari itong mga kondisyon na ito pagka puro subsidy lang. Sa umpisa, nakakuha ng konting pera yung ating mga kababayan. Anong gagawin niya? Pupunta sa mall kagad. Pagkatapos ng 3 araw o 2 araw, wala na yon.
Ano ang future? Ano ang future nila? Inihahanda mo ba sa isang magandang kinabukasan? O puro na lamang pagbibigay na akala mo nanggaling sa bulsa nila yung pera? So, yun na nga po no mga kababayan. Sumaliwanag po sa paliwanag ni Congressman na Senador Marcolita no na kung ano talaga pag puro ayuda-ayuda na lang ay talagang wala pong mangyayari sa atin at napakahalaga po talaga yung mayroon tayong long-term na pakinabang sa mga proyekto. Gumagastos man sila ng bilyon-bilyon po ang ginastos nila, ang nilalaan nila para sa ayuda. Nga dapat sana ang pinagtutuunan nila ng mga ganyan kalaking halaga ay yung mga infrastructure or mga factory or mga ano na magkakaroon tayo ng long-term benefits na pag natapos yung proyekto na yun kahit na inuutang natin ng bilyon-bilyon ay mayroon tayong pakinabang pagdating ng panahon pag natatapos yung mga project na yun. Yun po ang isang sistema na makapagpaunlad sa isang bansa at yan po ang inaayawan ng gobyernong ito. Ulitin ko, inaayawan po nila yung mga infrastructure project na yan. Alam nyo kung bakit? Pero pahapyawan ko lang po itong dalawang aspeto. AKAP, Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Ang mga senador dito, tutol na tutol. Kung nyo maaalala, no? Ang iingay nila dito. Pero, naaprubahan po ito sa halagang 26 billion dahil yung Senado pala, nabigyan ng parte. 5 billion at ang House ay 21 billion. Reaction please. Yun nga po, pwede na rin silang sumausaw. Again, babalikan po natin, ano ba ang trabaho ng Senado at House of Representatives? Di ba gumawa ng batas? Bakit po sila may role sa pagbibigay ng mga ayuda program ng gobyerno? That's the first question that we need to ask. Pangalawa, nakakatawa nga po na unang-una, tutol na tutol ang mga senador dahil hindi daw ito napag-aralan, walang malinaw na programa, walang malinaw na objective. Pero nung nakakuha na sila ng share, pwede na. Meron na, nakikisawsaw na rin sila. Ang malungkot po dyan, tingnan niyo po pag tinignan niyo yung AKA program. Kasi babalik na naman ako yung pera ng gobyerno, galing po yan sa atin. Tayo yung nagpopondo niyan. Kapag kinukulang yan, either magtataas ng tax, kung hihingi na naman sa atin, pipigaan na naman tayo ng additional tax, o mangungutang ang gobyerno. Ngayon, kung mindful or nag-iisip yung mga taong nagpapatakbo ng gobyerno, ay dapat very strategic tayo sa paggastos ng pera ng gobyerno. No? Nakita niyo po itong AKAP, kung paano to ginagastos at pinapamudmod. Minsan 5,000 ang ibibigay, minsan 10,000, minsan 500. Minsan din kung saan-saan pinapamigay. Naalala ko nga a few weeks ago, nag-SM tour si Speaker Romualdez para bigyan ng ayuda ang mga SM employees. Ang pinakamalaking tanong ko dyan, paano ba ina-identify kung sino ang bibigyan? Magkano ang ibibigay? Saan ibibigay? Ano ang objective ng pagbibigay? Walang malinaw na discussion dyan itong AKA program. Kaya po nakakalungkot dahil malinaw na itong AKA program ay ginagamit para pampamudmod at halos kulang na lang ay gamitin pambili ng boto ng mga tao. Hindi po ba napabalita nga na yung unang larga ng AKA program ay ginamit para magpapirma ng pagsuporta sa constitutional amendment? Doon po lumabas yung unang distribution ng AKA program na yan, na naging insertion ng House of Representatives. At talagang aga-aga dami natin kinakagalit, no? na ito nga po ay sinuportahan na rin ng Senado dahil nakakasawsaw na rin sila sa pondong to at hindi malinaw yung targeting mechanism kung sino yung makakatanggap. Talagang ginagamit lamang para bilhin ang suporta ng taong bayan. At kakabit niyan, mukhang may hindi pa rin nga po natin nahihimay mabuti. Yung 4-piece budget naman ay niliitan. So lumaki yung AKAP, nagkaroon ng pondo yung AKAP, yung 4-piece na budget lumiit naman. So again, parehas ng PhilHealth, yung mga systematic program na may systematic targeting, may malinaw na objective, yung hindi mo na kailangan magpalakas masyado para mapakinabangan yung serbisyo. Sinisira yung mga ganong programa at lalong pinalalaki yung mga programa na kung saan kailangan mo pang magmakaawa sa mga politiko. Hindi ho kami ma'am nagtataka sa inyo pong damdamin at reaksyon dahil nga nakakagalit naman talaga ito ho mga pangyayaring itong ating pinapaliwanag at sana nga po nakikinig ng lubos ang ating mga kababayan sa napaka-importanteng isyong ito. Professor, ang DPWH ay may takda po namang budget galing po sa NEP mismo na kanila pong kaya lamang na magampanan. Kasi lahat naman ito may program. Opo. Pero despite ho na hindi naman sila humihingi, dinagdagan
ng BICAM ng halagang 288.6 billion pesos ang kabuuang budget ng DPWH kaya umabot na ito na naman ng higit sa 1.1 trillion pesos. Yan na naman po, katulad ng sinasabi natin, kung maayos mag-isip ang gobyerno, di ba magbibigay ka ng budget ng naaayon sa kakayahan nila ma-implement yung project. Hindi nga po hinihingi ng DPWH, pero sinaksakan na naman ang sinaksakan. Yan po yung sinasabi natin from the beginning na bagong forma ng pork barrel. Dahil nagsasaksak ng mga programa at proyekto na wala namang pag-aaral pero ginagawang priority projects itong mga congressman at senador natin at inilalagay sa ilalim ng DPWH. So again, ano na naman po itong mga proyektong to? Yan po yung mga sinasabi nating flood control, multipurpose building, farm to market road projects. At dyan po pumapasok yung mga napakalaking korupsyon, yung mga arrangement ng mga politiko with contractors. At yan na po yung ebidensya na pinaprioritize na naman nila hindi yung interes ng taong bayan, kung ano yung mga programa na kung saan makikinabang itong mga politikong ito. So kaya naman pala napakaliit lang ng budget na hinihiling natin sa PhilHealth hindi maibigay ay inilagay na naman nila sa DPWH na kung saan magkakaroon ng mga construction projects ng mga politiko natin. Hindi na rin po kagulat-gulat kasi 2025 national election, so kailangan nila ng mga pondo, proyekto na ilalagay yung kanilang mga pangalan. At binanggit na rin ni Mayor Magalong dyan, di ba? Halos 60-70% yan ay napupunta sa korupsyon. Kaya, ayun, ginigisa talaga tayo sa sariling mantika natin. Opo. At ito ho ay nangyayari na lamang halos taon-taon sa unprogrammed appropriations po, Professor, na naman, tumaas na naman po ito ng 373 billion kaya ngayon umabot na ng 531.6 billion pesos. Ano po ang implikasyon nito, ma'am? Yun nga po dapat ang unprogrammed appropriations ay, ito yung mga programang hindi natin i-implement, diba? At may implement lamang kung may karagdagang kita ang gobyerno. So, ibig sabihin, within the year, maghahanap na naman ng pera ang gobyerno para pampondo dyan sa unprogrammed appropriations. Last time, ang kinuha nila, PhilHealth, 90 billion. Saan na naman kaya kukuha ng pera para sa unprogrammed appropriations na yan? Maganda rin pong mahimay-himay Ano na naman yung nilagay nila sa unprogrammed appropriations? Dati kasi dapat ang nilalagay dyan yung mga hindi priority projects natin, hindi ba? Kasi mapopondohan lang yan kung may extra na pera ang gobyerno. Pero doon sa 2024 budget, nakita natin, nilagay sa unprogrammed yung mga priority projects ng gobyerno. So this time, kailangan po talaga natin himay-himay na naman. Titingnan na naman po natin, ano ba itong mga nilagay sa unprogrammed at saan kukuha ng pera ang gobyerno? Nakakatakot po yan, no? Kasi in reality, dalawa lang naman dapat ang sources ng unprogrammed appropriations na pondo Yan po ay kung magkaroon ng karagdagang tax o kita ang gobyerno at kung may mga additional na revenue ang gobyerno dahil sa difference sa exchange rate, mga ganyan, additional na kita. Kung ganyan kalaki yung inaasahang pondo para sa unprogrammed appropriations, saan na naman yan huhugutin?